So birthday ng ating pangalawang pangulo and nalaman natin na masama pala ang kanyang pakiramdam. Sabi ko nga baka kinukulam na ito or 'di ba? Tawag diyan, kung hindi kinukulam eh baka nilalaso na. Mag-ingat ka ha, VP Sara, Diyos ko. So madali naman pong tandaan ang birthday ng ating pangalawang pangulo. Tapusan po pala no, ang kanyang kaarawan. So May 31st, huling araw ng Mayo, maraming mga sagasagala, Santa Cruzan, I think, ng mga ganitong panahon, marami rin kapiyastahan. But ngayon nga pong panahon mukhang masama ang pakiramdam ng ating pangalawang pangulo. Hindi ko alam, baka sa throat po ito. Or baka may mga throat infection or whatever si VP Sara. But well, I wish you good health, Madam Vice President. And also, inaabangan namin ang paglabas ng tunay na angas at bangis at 'di ba, tapang ng Agila sa July 1. Ano nga ba ang significance ng July 1? Well, kung nakakapanood kayo sa mga last vlog natin, yung mga latest vlogs natin, alam niyo ang significance niya, no? At kaabang-abang pong talaga kung si VP Sara ay magpapakita na ng kanyang 'di ba, yung kanyang kuko ng Agila, talons nga, yung kanyang ganyan. Oo, kasi yan ang pakaiingatan at pakaiiwasan ng mga malalaki ang tiyan at malalaki ang mata, ng mga kulubot ang balat. At saka ng mga ngiwi ang pagmumukha dahil baka lalo silang mangiwi-ngiwi at magutay-gutay ni VP Sara. Alam po ng pangalawang pangulo natin, according sa aking puting hito, mga ate at kuya, na siya ay naputol at grabe daw po ang iyak ng ating pangalawang pangulo. At saka ang sabi rin po sa akin, panahon pa lang ng kampanyahan, alam na ni VP Sara na walang unit team. Na hindi totoo ang unit team nga lang at wala, yun na yung na kompromiso na, di ba? And maganda namang tingnan yung kanilang tandem. So, itinuloy na lang yung laban at nanalo naman silang pareho. Pero yung unit team po halatang-halata na hindi talaga solid. Although close sila ni Kuting, ay yung intermitida ngang babae ang sumisira dyan. Okay, in fact, sabi ko nga po, yung headquarters ni VP Sara, akala namin ang headquarters ng unit team, ng magka-tandem noong 2022 ay nasa isang lugar lang dyan sa Pasig or sa Mandaluyong, pero nasa kabila po palang side ng EDSA yung kay VP Sara. Hiwalay silang dalawa. Siyempre, nung pumunta ako sa headquarters ng unit team, ang ina-expect ko, makita ko pareho, no? Si VP Sara at si Kuting. Pero si Kuting lang yung nando, na ilang palapag naman yung headquarters ni Kuting na yan sa Mandaluyong. Pero wala doon mga naka-green, wala doon ang mga staff ni VP Sara, wala doon ang ating pangalawang pangulo. At may mga specific floors and room doon sa headquarters ni Kuting na bawal pasukin ng kahit sino. Even the vloggers na inimbita nila. At hanggang doon lang kami sa parking lot sa likod. Na ang init-init, ang layo pa ng pinanggalingan namin, makapag-selfie man lang sana. Hindi naman kami hinarap ni Kuting, hindi naman kami hinarap ni Butod, hindi naman kami hinarap ng mga anak nila. Ang humarap sa amin ay yung abogado laang na inutangan nung nakagat ng aso. Nakandaiyak pa. Kailangan nating ipanalo ito. Sabi ng abogadong inutangan nung nakagat ng aso. Kung matagal ko na kayong follower or subscriber or kakilala, alam niyo kung sino yung nakagat ng aso. Kung hindi, itanong niyo sa comment section. So masama ang pakiramdam ng ating pangalawang pangulo, mukhang uso naman yan ngayon. Bakit daw sabi ni Ate Dulce, bakit daw tinuloy? Kasi nga po wala na parang siguro nahiya na rin. And hindi pwedeng masira dahil nga 'di ba ang goal is to win. That's why. Maybe that's why. So ngayon hindi makapalag-palag si VP Sara within 2 years kasi ang aabangan po talaga ng pangalawang pangulo dapat itong July 1. Kailangan less than 4 years bago, 'di ba? Bago si VP Sara na bumatikos na kasi syempre si VP Sara, ang tatay mo binabalahura ng Kuting administration, mukhang ipapabitbit sa ICC, pati ikaw, ay papayag ka ba niyan? Yung hakbang ng maiso, ginugurgo, piniperwisyo, sinasabotahe, nandun ang kapatid mo, di ba? Platform nila yun, silang mag-ama. Yung kaibigan mong si Pastor Kibolo ng SMNI na nagtaguyod sa inyong dalawa ni Kuting nung tumatakbo kayo, anong nangyari ngayon? Sinuspend. Pinilay ng hanap buhay. Pati yung property si Pastor Kibolo sa Davao, nagkakaganyan. So, alam mo ang pang-aapi ng katandem mo, right? At hindi ka pwedeng magbulag-bulagan and we understand na inaantay mo lang na lumipas ang 'di ba? Kailangan huwag lumagpas ng 4 years bago ka siguro magpakita
ng bangis mo ngayon. So aabangan namin in July. Ano po? Pero ngayon po 31 kakaarawan ng ating pangalawang pangulo, 1978 po pala pinanganak si VP Sara, so 46 years old. Yeah, pero puso ngayon ang sakit, no? Hindi ko alam kung ano ang kanyang karamdaman. Hanap tayo ng mga clues. Sa post ni Pulong and shared by Yu Chang, eto. Yan. Nakakatuwa yung mga message. Try ko kung maintindihan ko ha. Tulungan nyo na ako kung hindi ko maintindihan. So sabi ni Yu Chang nga may sakit pala si VP Sara. Sabi daw ni Kong Pulong, ni Manong Pulong ni Mayor Inday or ni VP Inday, happy birthday sa guwapa, pinakasikat o kinakusgan na kung igsuon. Igsuon is kapatid, no? Kinakusgan? Kusog ay malakas, di ba yun? Sa tanan natong ginasugubang nga pagsulay karong mga panahona, magpadayon kitang magmaligon sa atong prinsipyo ug atong pagsalig sa Ginoo. Ayaw hikalimping nga kanunay kaming naa sa imong likod nga musuporta og mualalay kanimo. Malipayon ka kanunay ug ayaw pod intawon pasagdi ang imong kaugalingon. Get well soon, Day, and we love you. Happy birthday. Yung pagbati ni Kong Pulong. Pinakamaganda, pinakasikat. Ano yung kusgan? Sa lahat nating ginasagubang nga pagsulay, sulay, ang hirap na maintindihin. Sinusuong na ano, ano yung pagsulay? Hoy, comment sa comment section. Ngayong panahon, magpatuloy tayong maging matibay sa ating prinsipyo at ating pananalig sa may kapal. Huwag kalimutan na lagi kaming nandito sa iyong likod na sumusuporta at aalalay sa iyo. Tama ba yung translation ko, mga tat kuya? Maging masaya ka lagi at huwag mong pabayaan ang iyong sarili. Pagsubok ang pagsulay or sulay trials pala yun. Thank you, Dolce Vita. Thank you, Ate Elsa. Yun pala yun. Mga pagsubok na ating, ngayong mga panahon na ating sinusuong something. Yun pala yun. So, masama pakiramdam ng ating pangalawang pangulo, tapos meron siyang parang band-aid sa lieg. Ano kaya to? Baka may goiter lahat naman yata may goiter. Baka may thyroid problem si VP Sara, ano? Inaasar-asar pa to ngayon ni Baste, mga tet kuya. Saan ba yun? Inaasar ni Baste. Sabi ni Baste kay VP Sara, asan yung kay Baste na yun? Oy! Nawa na. Ito pala. Na-okay lang ni Baste si VP Sara. Kaya dapat VP Sara, imposibleng hindi alam ni VP Sara itong pagwawalang hiya sa kanyang kapatid, di ba? Pagbati naman kay Mayor Baste na inalisan ng kapulisan, happy birthday sa akong bad shot kuno nga igsuon. Igsuon sa amin mga tet kuya pinsan, pero sa ibang parts po ng Mindanao and Visayas, ang igsuon ay kapatid. Bad shot kuno. Bad shot ka na sakyan. Pakialam namin kung bad shot sa'yo si VP Sara Hasmugs. Pakialam namin. Bakit? Ikaw presidente? Ikaw ang binoto ng Pilipino? Well, mukhang ikaw siguro nga. Hindi ikaw ang binoto, pero parang ikaw ang presidente ngayon, siga-siga ka. Yan ang mahirap sa'yo no? Para kang tagasaw. Para kang hantik. Para kang langgam. Kaliit-liit mo, ang angas-angas mo. Kaya VP Sara, yung sama ng pakiramdam mo, sana hindi ka kinukulam or nilalason, ha? Kasi meron siyang andito, no? Parang gasa si VP Sara sa lalamunan. So, I don't know, baka may tonsillitis lang si VP Sara, may lagnat. Uso ngayon ng mga sipon-sipon lagnat mga tet kuya kasi nga nag-uulan na naman. Tapos iinit, di maintindihan ng panahon. So, yun siguro yung sakit na ni VP Sara. Mild lang naman. Ordinary lang naman.
kaya pang gamutin ng Tylenol, ano ba? Vicodin, I don't know. Kayang gamutin ng paracetamol, 'di ba? Okay lang 'yan. Hopefully VP Sara ay maging healthy ka, lalo kailangan ka pa namin. Lalo na pagpatak ng July 1, less than 4 years less than 4 years na lang ang magiging term ni Kuting. At pangitang-pangita naman VP Sara na kita mo na lang sa mga context clues ng mga pang-ookray sa iyo ng kapatid mo sa iyong birthday, pagbibiro, bad shot ka daw, bad shot na igsuon. So, feeling power tripper yung butod, at bad shot na si VP Sara doon, hindi na iniimikan kasi nga tumawa raw. Alam mo, Smugs, ikaw yata ang may sakit. Para ka may sakit sa pag-iisip. Tamang hinala, paranoid. Well, dapat kayo maparanoid kasi ang dami yung ginagawang kababalaghan. Tama ba mga ate at kuya? Sasabihin niya bad shot si VP Sara sa kanya kasi tumawa nung tinawag na bangag yung asawa niya. Diba umattend raw sa prayer rally doon sa Akwa ng Maisog sa Davao, tapos nung tinatawag na bangag, tumawa daw si VP Sara. Ibang pinagtatawanan ni VP Sara at nandun si Senadora Amy, silang dalawang nandun. Nagkukwentuhan, nagtatawanan. Ba't hindi ka nagalit kay Senadora Amy? Di Smugs, takot ka rin kay takot ka rin sa manang ng jowa mo. Hindi mo mabatikos, hindi mo matawag na bad shot. Senadora Amy, ano pa inaantay mo? Ay, mukhang nangingilag sa'yo si, ano ba, magkasabot ba kayo? Palpak yung kapatid mo, VP Sara, ikaw ang inaantay namin. Okay? Dahil nga po magiging less than 4 years na ang magiging term ni Kuting, pwede nang si VP Sara ang mag-take over. Kasi pwede nating matanggal si Kuting sa 3 pamamaraan, hindi ba? One is impeachment, pero malabo yan kasi ang pinsan niya ay nasa lower house, doon magsisimula yung impeachment, yung filing ng impeachment. So malabong ma-impeach si Kuting. Resignation, magkusa siyang mag-resign, ganyan-ganyan, no? Or maybe, mag-resign, bumaba, out of kahihiyan, at mukhang hindi na niya kaya. And third is baka magkasakit siya, maging imbalido, or mategi. Yun yung mga paraan na pwedeng matanggal si Kuting. Ngayon, bahala siya kung ngumuwi siya ng malala, di ba? Or mangisay-ngisay si Kuting mas, alam niyo na, manigas na sa sobrang pagkalasing sa kapangyarihan at pagpapak ng pulburon. Ngayon, ang resignation na lang ang ating pag-asa. May karapatan tayong, di ba, manawagan ng resignation ni Kuting. Hindi yan destabilization. Karapatan natin yan. Kung nakikita natin na ang ibinigay nating powers and responsibilities sa kanya ay hindi niya kaya, mag-resign ka na. Ay di ba ganun din sa mga trabaho, kung hindi mo kaya yung responsibility ng trabaho mo, mag-resign or masipa ka. Sayang ang pinapasweldo sa'yo. Same with yung posisyon ni Kuting. Hindi ka dapat habang buhay nandyan at kahit hindi mo tapusin yung 6 years na yan, ibigay mo na lang sa pangalawang Pangulo na sa tingin namin malinaw pa rin ang pag-iisip kahit masama ang pakiramdam ngayon kasi hindi pumapapak ng pulburon ang aming nagbabao naman pala ng pulburon si VP Sara. Pinamimigay nga lang niya sa mga bata. Kapag bumibisita siya sa mga elementary schools, ganyan-ganyan kasi DepEd secretary nga. Pero syempre, mas gugustuhin ng taong bayan na bitawan na ni Kuting ang posisyon. At ang significance po ng July 1 ay pwede ni VP Sarang paltan si Kuting sa remaining 4 years or less than 4 years ng term ni Kuting hanggang 2028 at pwede pa rin tumakbo si VP Sara sa 2028 kung gusto niya maging presidente pa. So magiging mala GMA si VP Sara, no? GMA has had 9 years term dahil 6 years yung pagkapanalo niya after ERAP and napunta sa kanya yung 3 years ni ERAP. Ngayon, sana mapunta kay VP Sara ang 4 years ni Kuting at tumakbo ulit siya sa 2028 para presidente natin siya ng 10 years. Para lalong lumaki ang mata ng impact sa Kamangyang. Agree ba kayo mga dad kuya? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.